Paulit-ulitin kong sabihin sa inyo, ito na ngayon ang pinag-uusapan, ito sinasabi ko sa inyo. Kanina may artikulong lumabas. Yun na ang laman mga kaibigan. Ano ho? Ang sinasabi ho, yung katulad na nung sinasabi natin na tila hindi na maganda. May namumuunang lamat sa pagitan nitong mga magkakaalyado bago mag-eleksyon. Siyempre, hindi mo binigay, mukhang hindi ka tutupad sa mga usapan natin. Di ba? Ito namang sina Marcos, siyempre, kung bobo yan, hindi niya gagawin yun. Di ba? Hindi man sila bobo. Di ba? Ba't kita bibigyan ng lubid na magagamit kong pambigti sa sarili ko? Di ba? Kung manipulahin ninyo yung militar, di ba? Defense ka, under ninyo yung armed forces. Pwede ako makudeta. Di ba? Pagka diniklara ng Supreme Court na tanggal ka, pipiliting iupo si Sara. Pero sa batas, kapag ka ang disqualification, kamukha ng kaso ni Marcos, hindi ang uupo Vice President. Hindi. Sino? Narinig ko rin kanina, sinasabi rin ito nung isang mataas na opisyal ng Integrated Bar of the Philippines yata yun. Ang interpretasyon niya pareho. Ang uupo yung pangalawa na nakakuha ng pinakamaraming boto kasi siya ang lalabas na kandidato. Yung madidisqualify sa ganyang kaso, hindi kandidato yon, hindi ibinibilang na kandidato yon. Kaya nga dito nakalagay misrepresentation kasi nagpanggap ka. Di ba? Nagpanggap kang kandidato kasi hindi ka pwedeng kumandidato. Nag-misrepresent ka. Stray votes. Yung stray votes, sayang. Di ba? Sayang yung boto na yun. Walang bisa yun. Walang balor yun. Kahit gaano pa karami ang bumoto sa'yo. Ang uupo, yung qualified na nakakuha ng highest number of votes. Siya yung qualified. Ang mga qualified, si Robredo, si Pacquiao, si Lacson, at si Isko Moreno, Yodi Di Guzman. Pero ang sinasabi sa jurisprudence, mga kaibigan, ay yung nakakuha ng highest number of votes ang siyang papalit. Hindi ho yung vice-presidente. Mga kaibigan, kaya mas matakot kayo ngayon sa mga kasama ninyo. The enemies within. Yan po mga kaibigan yan pong mga kasama rin nila ang kalaban nila. Kaya si Bongbong hindi naman nangangailangan ng kalaban yan Diyan lang sa kasama mo, kalaban mo na lahat yan Hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam niya, mahabang usapin yan Panahon ni Marcos binibira ko na yan. Yang OWA. Si Cablas nga nun, hindi pa kami personal na magkakilala niyan. Pag nababanatan namin yan si Cablas, sumasagot agad yan. Nabasa niya sa dyaryo, may statement kami. Sasagutin niya yun the following day. Ganun sila nun. Kasi alam yung issue. Ngayon, baliwala na yan Pagka ngayon, isiniwalat mo ang issue, mga pangyayari ngayon, ikaw pa sisiraan ng troll para hindi mabulatlat.
Kaya gustong-gusto sila ni Digong nyo. Halimbawa, yung Parmali. Oh, ang daming troll, oh, ikaw pa masama, oh. Pinasasama pa yung nag-iimbestiga. Okay lang yun, may mga diferensya sila eh. Di ba? Totoo rin naman, yung isang banda, talagang grandstanding lang yung iba. Aminin natin at sa hindi. Pero, ang pinag-uusapan, katiwalian eh. Di ba? Sila nagsasabing ayaw nila sa katiwalian. Oh, pero ano ito? Parmali. Di ba? Ala, kasi papasok na yung mga troll para ma-divert yung issue. Oh, ikaw anya, pe-personalin yung mga tao. Ikaw yung asawa mo, ganito, ganon. Akala mo, ang bababoy na eh. Mga kaibigan eh. Daig pa yung mapaghati dumapit. Di ba? Oh, masamang ano yun eh. Nasa Biblia yun eh. Yung mga chismoso yan eh. Yung mga kuha na yan. Kasi hindi totoo sinasabi. Ang kahulugan ng chismis, di ba yun? Hindi totoo sinasabi. O kaya, totoo man, hindi naman nila dapat sabihin dahil kapwa mo lang tao yan eh. Ngayon, sasabihin mo, ba't yung nasa gobyerno? Yung nasa gobyerno, meron yun accountability. Pero not necessarily, pe-personalin mo. Di ba? Sasabihin mo na kahit hindi totoo, kahit wala ka namang detalye, kukwento mo kung ano-ano. Saan mo hinugot yan? Para kang yung tarantadong piloto ng Cebu Pacific, mga kaibigan. Oh, nung kalain ninyo, pinadivert daw ni Leni Robredo yung flight. Marami raw tuloy yung mga nasira ang flight. Oh, tinuntanungin siya nung kumpanya nila eh. Ba't mo nasabi yan? Kailan nangyari yan? Wala pala nangyaring ganon. Mga kaibigan. Ito mo, mga walang hiya. Ewan ko kung tinanggal na ba ng Cebu Pacific yung Hinduropot na yon. Ha? Sino ba yan? Unang-una, dishonesty yun eh. Napakasensitibo pa niyan dahil sa airline yan eh. Yan ba, dumaan ba yan sa psychiatric test? Unang-una, di ba, dapat mga piloto dumadaan sa psychiatrist yan eh. Di ba? Dapat eh. Kasi maraming buhay ang nakataya.